Hi guys! Welcome sa akong channel. Just Rachel here. Kung gusto ka mag-work from home pero wala pa kay any idea unsa ng virtual assistant, then this video is for you. Kana bitong makadungog ta sa uban na ang ilahang trabaho kay virtual assistant. Makapangutan na ta ba? Unsa jud na ilang trabaho? Mo-assist lang ba? Customer service ba just like call centers? Or secretary, no? So unsa ba gyud? So karon nga video atong istoryahan ang General Virtual Assistant. Unsa ilang ginabuhat everyday, unsay tools na kailangan, pilay possible mo earn sa isa ka General Virtual Assistant, ug unsaon pag-start if beginner pa ka. So if interesado ka, watch this video until the end. Okay, so first thing first, unsa man gyud ang General Virtual Assistant? So let me explain it in a simple way. Kung nakakita na ka og office assistant or secretary sa usa ka company, almost parehas na sila. Ang difference lang kay ang General Virtual Assistant kay online nagatrabaho, meaning work from home. So ang imuhang client pwede na sa America, Australia, Canada or bisan asa sa world. Ang trabaho sa General Virtual Assistant kay tabangan ang client sa mga task nga wala na sila'y time buhaton. Kay usually, ang clients manggod, busy kaayo na sila. Business owner na, coach, doctor, lawyer, e-commerce store. So daghan kaayo na sila responsibilities. So, ikaw as General Virtual Assistant ang mutabang para dili sila ma-overwhelm. Example ha, imagine ikaw naa kay online business. Daghan kaayo kag customers. Sige ka receive og calls, emails, napajud kay meetings, na ay orders, na ay invoices, na ay kinahanglan i-follow up. So tanan ikaw ray gabuhat. Kapoy di ba? So mauna ang mga clients nag-hire sila og General Virtual Assistant para maka-help sa ilaha. So again, mauna ang trabaho sa General Virtual Assistant. Ang tabangan ng client para dili sila ma-overwhelm sa ilahang daily tasks. So karon, mauni ang common nga task sa General Virtual Assistants. Take note lang ha, depende gihapon sa client, dili tanan parehas, no? Ang ginaas ni client na buhaton nimo. First is email management. Meaning, ikaw ang mutanaw sa inbox ni client, usually Gmail man ano, or depende sa ginagamit ni clients na form of kanang communications. So, again, ikaw ang mag-manage sa inbox ni client, mag-sort og emails, mag-delete og spam, mag-reply sa simple inquiries. Kung na ay mga importante ni email si client, imo na siyang i-highlight or i-label as important para makita dayon sa client. Ikaduha, ang calendar management. No? Kung daghang meeting imong client, ikaw ang mag-book. Ikaw pud ang mag-remind sa iyaha nga ani nga day dili ka available kay na kay meeting meeting sa supplier, na kay meeting kay kuan, ingani ingana. No? Og mag-ask sila sometimes na i-book sila og flight, i-book sila og trips, so ikaw ang mag-manage ana. So, always din mo remind si client sa iyahang schedule. Next is data entry. Ayaw ko hadlok aning word. Simple ra kaayo ni siya. Pananglitan, na kay Excel or Google Sheets, na ay listahan si client sa customers, na ay orders, na ay inventory. Ikaw lang ang mag-update. Usakay pod, mangutan ang client na pwede ba nimo i-research ang ani, for example, pwede nimo i-research ang best supplier aning product or unsay best software ang pwede nato gamiton. So, kana ang imong trabaho, mangita og information. So, that's what we call research. Kaya kailangan yun maging resourceful lang isa ka General Virtual Assistant. Sunod is mag-organize og files or organizing files. More sa laptop nimo ba? Kanang naa kay mga folders na gubot kaayo, di ba maglisod kag pangita? So, si client nga na sad. So, mag-ask na siya sa imuha nga pwede ba nimo i-organize ang iyang mga files into separate folders. For example, pwede ba ka mag-create og folders nga butangan nimo sa mga invoices para may isa na siya ug dali na siya pangitaon. Folders para sa mga customers para dali lang nato i-check ang mga existing customers, mga nag-cancel na customer, something like that. So, karon, di ba? Ano lang siya, doable lang ang mga task. Again, depende gihapon sa clients no kay lailahin mo gud og gina-require na trabaho ang clients. No, so again, email management, calendar management, data entry, ug organizing files, and last is mag-research. Kanang nga 5 ang common task sa mga General Virtual Assistant. Okay, next topic. Unsa ang tools nga imong gamiton no pag General Virtual Assistant ka?
One of the biggest misconceptions sa beginners kay abi nila kinahanglan nga kabalo ka mo code or IT ka, dapat literate ka og computers. Dili gyud. No, na-remember pa nako. Basta na ay nag-asa ko ang about sa mga technical terms ba niya, di ko kasabot kay dili man ko IT graduate. So ana siya, ay abi na kung kailangan ingani te na kanang kabalo kay ngana. No, it's not. Dili gyud. Actually, ang kasagaran nga tools dali ra makatunan. No. Pinaka-common kay ang Google Workspace. Kung say Google Workspace, unsa man na? No. Mao na siya ang Google Docs, Google Sheets, Google Drive, and Google Calendar. So mao ni ang adlaw-adlaw na imong gamiton. Halos adlaw-adlaw. For communication, usually ginagamit sa mga clients kay Slack, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Dili mo mag-chat og mag-meetings ni client. No? Kung project management man pod, natay Trello, ClickUp, and Asana. Dira ibutang ang imong mga task para organize. Then syempre, ChatGPT, Grammarly, and Canva, magka-help ni sila sa imuha para mas mupaspas ang imong trabaho. But take note guys, tools ra ni sila. Ikaw ra gyapon na ang magunahuna, no? Ika nga, make your AI sounds like you. Dili kay make yourself sounds like an AI. Okay. Kabalo ko mao ni inyong ginahulat. Pila man gyud ang pwede sulduhon sa isa ka general virtual assistant? Kung beginner pa lang ka, usually makakita kang clients nga around $5 to $8 per hour. Actually, dako actually na siya nga starting, no? Kaya before, naibang virtual assistant ka nag-start ko siya $3 per hour. But right now, you can start $5 per hour. As you gain experience, og mas daghan na ka og skills, pwede na nimo dakuan ang imong charge kay client. And yes, ikaw ang mag-set sa imuhang rate. No, ikaw ang magbuot pila imong i-charge kay client. Naaga ni uban nga mo charge og around $10 to $15 per hour or over $20 per hour. So nana sa imuha kung ingon na nakaka-confident na hawd na kaayo ka ana nga skills, no? Pero para nako guys, ayo sa jud mo focus sa income. Focus sa pag-learn, sa pagkat-on. Kay kung maayo na ta, musunod ra gyud ng kwarta. Okay, last part na gyud sa ato ang topic guys, unsaon nato pag-start, no? Kung gusto gyud kang magsugod, mao ni akong advice. Number 1, ayaw sa pag-overthink, no? Daghan kaayog beginners nga sige og ingon, ay dili pa ko ready, ay kulang pa kong skills. Truth is, walay tao nga ready sa first client. Second, practice lang gyud. Himo og sample Google Sheets, practice og Google Calendar, practice writing professional emails. Anyway, mas sayo na gani karon kananay mga ChatGPT, Gemini sa panadira. So mas maayo nang maanad ka before ka mag-apply. Third, create your resume and portfolio. Portfolio, sorry nabulol lang. Bisag sample lang na mga sample work lang. Importante na kay maipakita kay client. Then finally, apply daghan. Ayaw ka hadlok ma-reject, normal ra gyud na. Every interview kay learning experience. So, mao to guys, hopefully mas klaro na ninyo kung unsa gyud ang general virtual assistant o unsa ilang trabaho. Kung beginner pa ka, ayaw ka discourage. Lailahi ta og starting point, pero tanan successful VA nagsugod na sila nga wala experience. If naa kay natun-an sa kaninga video, please don't forget to like, follow, and share, no, sa imong mga friends nga gusto pud mag-work from home. So, see you sa next video. Bye!